Hallelujah, praise God sa ating pagpapatuloy. Hallelujah, kami nibigay pagkataon sa ating beloved ordained preacher. Hindi manalang, my beloved Papa, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran na nandiyan sa inyong mga tahanan, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga viewers, sa ating banal na gawain, pinagpala po kayo sa mensahe ng mahal na Panginoon natin na pakinggan. Hallelujah. Na tayo po ay dapat magsikap, maging matapat na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating pong ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Hallelujah. Na kung sa mga kapatid ko, napakahalaga po ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Namulat tayo sa iba't ibang reliyon, sa iba't ibang uri ng pananampalataya, sekta, denominasyon na inaaniban natin. Pero pag hindi nagmamanifesto ang Diyos sa inyong paglilingkod sa mahal na Panginoon, ibig sabihin kulang pa rin ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi lamang tayo tagapakinig, kundi dapat tayo po'y tagatupad, tagagawa, tagasunod ng ating napapakinggan na mga mensahe ng mahal na Panginoon. Kaya pala ang ating mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, end-time prophet of our loving God. Anong sabi niya? Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan. Sumunod tayo sa utos ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya pala ang paglilingkod sa mahal na Panginoon ay araw-araw na dapat nating sundin ang salita ng Diyos. Na kung saan kapag tayo pinasagawain ng mahal na Panginoon, Merkoles, Biyernes at Linggo, na tayo po'y dumadalo. Sa loob ng isang linggo, meron tayong Lunes at Martes. Tapos Huwebes, Sabado, 4 na araw ang sa atin. 3 lang ang hiningi ng mahal na Panginoon na ating pwedeng sasabihin makakadalo tayo ng Merkoles, Biyernes at Linggo. Ipagtrabaho natin ang ating kaligtasan, bantayan natin ang ating kaligtasan. Kaya nga sabi pala ng presidente natin ngayon, kung lahat ng mga kababayan natin, pati presidente natin ngayon, Rodrigo Roa Duterte, nagpapaalaala na sa mga tao, magdasal tayo. Sa lahat ng mga mamamayan, pinapaalalahan na tayo, magdasal tayo. Siguro nakakabasa na ng Biblia ang ating mahal na presidente o nagbabasa na talaga o meron na siyang alam. At siguro marahil nakakarinig na siya ng mensahe ng mahal na Panginoon. Meron na nangangaral sa kanya, meron mga spiritual advisor. Dati, nadidig natin sa kanya, nagmumura, nagagalit tayo. Marami tayong sinasabi sa presidente. Pero ngayon, siya na mismo ang nagsasabi, magdasal tayo. Kailangan alam natin kung kanino tayo magdadasal. Kasi namulat tayo sa reliyon. Ang ating ginagamit na panalangin, Aba Ginoong Maria. Ang tagal na ang ating bansang Pilipinas sinakop ng mga dayuhan. 1521. Ngayon po'y 2021 na. March yun, March. Sinasabi natin na discovery ni Magellan ng Pilipinas, sa panahon na yun, meron ng reliyon bago dumating si Magellan. Dahil nasa tiyan pa tayo ng ating mga magulang, kanya-kanya na ng reliyon ng ating mga magulang. Kanya-kanya ng pananampalataya. Kaya nung na-discovery ni Magellan ng Pilipinas, dala nila Catholicism na ang bansang Pilipinas ginawa nilang Katoliko. Kaya huwag kayong magagalit kung ang buhay ng tao ay naging liko-liko. Lahat ng kasalanan, nalaman natin. Lahat ng mga karumal-dumal na gawain, natutunan ng tao. Lahat ng kasalanan,
natutunan ng tao. Imagine 1521, ngayon 2021 na. Ano yan? Simpleng isipin yan. Lahat ng kasalanan nagawa na. Natutunan ng tao. Yung totoong maglingkod sa Diyos, yan ang hindi nagawa, hindi natutunan. Kasi yung ating panalangin mali. Ang Panginoong Maria, kaya pati lahat ng mga nagtuturo sa simbahan, puro mali-mali. Ngayon, ang presidente, andyan sa pahayagan noong nakarang araw. Ano ang sabi niya? Magdasal tayo. Ang problema nga natin, kanino tayo magdadasal? Sa mga ribulto na naman. Sa mga Diyos-Diyosan. Diyos na nakapako sa dingding, hindi makakatulong. Tingnan nyo sa simbahan, ang daming mga ribulto, ang daming mga Diyos-Diyosan. Sa mga ospital, nandun ang mga ribulto, nandun ang mga Diyos-Diyosan. Sa mga kalsada, nako, halos punuin na nila ng ribulto ang mga kalsada. Nilalagyan nila ng gwardya. Ang mga kalsada, wala rin na itutulong na mabuti. Sa mga ospital, nandun ang mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Meron bang naitulong? Wala. Kaya tingnan niyo ang tao. Natutultong gumawa ng masama. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Natuto ng gumawa ng masama. At ang iba'y nagpapakasama na. Ang liko'y magpapakaliko. Ang masama'y magpapakasama. Ang matuwid ay magpapakatuwid. Ang mga banal ay magpapakabanal. Yan ang dapat nating pag-aralan ngayon. Kaya kung namulat tayo sa maling turo, ano, patuloy na lang tayo dyan? Yung ating mga lolo, lola, ating mga ina, ama, yung ating mga kuya, mga ate, yung ating mga anak, mga apo, mga pamangkin. Ano? Wala na. Kaya pati ang presidente natin, nakita na niya siguro eh. Meron siyang Diyos na tinatawagan. Meron siyang Diyos. Yung ibang mga tao, meron din mga Diyos. Ibang mga reliyon, meron din mga Diyos. Pero tingnan nyo, ang Diyos na tinawagan, walang naibigay na mabuti. Salamat sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandito ang end-time profitable loving God. Ipinangaral ang katotohanan. Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Ang tanday lalakip. Ipatong ang kamay sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Dito nagsigaling ang mga kapatiran, ang mga kababayan natin. Galing kami sa iba't ibang reliyon. Galing sa iba't ibang sekta, denominasyon na naging miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Merong mga Muslim. Merong mga Iglesia ni Cristo, mga Sabatista, mga Metodista. Merong mga galing sa El Shaddai, galing sa JIL, galing sa Iglesia ni Cristo, galing sa pagiging Katoliko. Yung mga binanggit kong reliyon na yan yung mga sekta na inaniban, kinamulatang pananampalataya, pero hindi nagbago. Walang natanggap na pagbabago. I'm born Catholic, pero ako'y Katolikong, laman ako ng bisyo. Sugarol ako. Meron akong pasugalan. Meron akong pabingo, palaki na yung pa-41. Meron akong bukis ng hayalay. Bukis ng karera. Wala akong pagbabago. Nagsisimba ako sa Quiapo, sa Baclaran, sa Grotto. Paano ang tinatawagan ko mga Diyos doon, yung mga bato, mga kahoy, mga simyento. May mga kamay, hindi makahawak, may mga paa, hindi makalakad, may bibig, hindi makapagsalita. May mata, hindi nakakakita, may tenga, hindi nakarinig ng panalangin. Ngunit nang tinuro na ng ating mga pastor,
Ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap ng Diyos ang tunay na sasamba sa Kanya at maglilingkod sa Kanya. Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Dito, nagmanifesto ang Diyos sa buhay namin. Ako nasib ako na 1978, December 28, 1978. Magmula nung tinanggap ko, mahal pa yung Diyos sa aking sariling tagapagligtas, binago ako ng Diyos. Pinagaling ang aking acute ulcer, acute appendicitis, sa panalangin ng propeta ng Diyos, ating malabangilista Will Estrada Almeda, ating beloved assistant pastor Lina sa Almeda. At ngayon, nandiyan ang mga beloved Almeda children. Noong ako'y naligtas sa 1978, umandar muna ang 79, 80, 81. Dahil hindi katulad ng sili na umanghang kagad. Hindi katulad ng suka na umasim kaagad. Nag-obserba ako ng 79, 80, 81. Unti-unti, ang aking karamdaman, acute ulcer ay gumaling. Unti-unti nagbagong aking buhay nung ako'y dumadalo. 3 beses, 1 linggo, pinagtrabaho kong aking kaligtasan. Work out your own salvation. Only one life will soon be passed, but only what done for Christ will last. Kaya noong 1982 na, doon ako nag-worker. Ito, February 28, this coming Sunday. Nung ako'y nag-worker, February 28, 1982. Kaya kung kayo'y magbibilang ilang taon na sa aking pag-worker from 1982, pinagpala ko ng Diyos. Dahil magmula noong 1978, na ako'y tinawag na malabay, wala ng aking ulcer, wala ng acute appendicitis ko. Yung taning na sinabi ng doktor sa ospital ng Chinese General Hospital na hanggang 1980 lang ang aking buhay. Salamat sa Diyos. Ito, buhay na buhay ako. Buhay na buhay naglilingkod sa Diyos. Nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Gospel is the power of God unto salvation. Gano'n ako'y nag-worker, doon na. Talagang surrender na ang buhay. Wala na. Talagang hindi na ako bumalik sa kasalanan. Kaya grabe, salamat sa mahal na Panginoon na ang paglilingkod sa Diyos ay totoo. Kaya from 1982 na ako'y nag-worker na. 39 years na ako nagiging worker. Nangangaral kahit saan, sa kabundukan, sa mga squatter area, sa mga liblib na lugar, yung mga lugar ng mga MPA na puntahan namin yan sa Quezon Province, yung mga lugar ng NPA sa Cagayan, napuntahan ko yan, mga lugar ng mga MPA dyan sa may Bulacan, sa Angat, sa San Luis, Pampanga, kung saan-saan lugar na inutusan ako natin mga pastor, mangaral ng Ebanghelyo. Buwis buhay! Tayang buhay! Basta't may pangaral lamang ang Ebanghelyo ni Kristo. Ngunit salamat sa Diyos pagdating doon. Dahil nagpapanalangin ako sa propeta ng Diyos at beloved Mama Dear pag inutusan ako. Pagdating doon, prayer and fasting ang ginagawa namin, puri, panalangin. Salamat sa Diyos. Yung mga MPA, yung mga masamang tao na naniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, tumanggap sa mahal na Panginoon, ngayon, nangangaral na rin sila ng salita ng Diyos. Naglilingkod na rin sila sa Diyos. Dahil ang panalangin ng propeta ng Diyos, ang ating mga pastor, Evangelist Will Estrada Almeda, ating assistant pastor Lina sa Almeda, na sila ang founder ng ministeryong ito, nagmanifesto ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang ako gumaling, nagbago. Ako'y naging manggagawa, naging mangangaral. 10 na aking pamilya, aking mahal na kabiyak, aking mga anak,
pati mga apo, naglilingkod kami sa Diyos. Totoong Diyos ang pinaglilingkuran namin. Totoong Diyos ang aming nakilala sa ministeryong ito. Nanalangin kami sa Kanya na ang Kanyang mga tainga ay bukas sa aming mga panalangin. Kaya ang panalangin ng mga taong matuwid, pinakikinggan ng Diyos. Ang panalangin natin mga pastor, pinakinggan ng Diyos. Ang panalangin namin ng gawain ng Jesus Miracle Crusade ay pinagpala ng Diyos sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa abroad, kumalat ang Ebanghelyo ni Kristo. Dahil ang panalangin ay pinakinggan ng Diyos. Kaya grabe. Kaya kung ang ating mahal na Pangulo, nagsasabi na ngayon, ang kanya lang may papayo sa mga tao, magdasal na tayo. Kailangan alam natin kung sino yung Diyos na tatawagan natin. Yung Diyos na nagkatawang tao. Ano pangalan? Jesus. There is Jesus Christ. It's the same yesterday, today, and forever. Kaya sa ating gawain nakalagay dyan, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Jesus saves, Jesus heals. Ang pangalan ng mahal na Panginoon, nandyan sa gitna, nakasentro. Ang pangalan ng mahal na Panginoon, nasa ibabaw ng planet Earth dyan sa ating logo. Ibig sabihin ng daigdig na ito, na ating ginagalawan, walang nagmay-ari kundi ang Diyos. Kaya kung tayo ay nasa daigdig na ito, pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, hahawakan ka ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ay nakahawak sa iyo. Kaya pag may sakit ka, ayan, nandyan Jesus heals. Kung ikaw ay nasa alipin ng mga bisyo, karamdaman, problema, kung ano ang mga ginagawa mong kasalanan, lahat, ang tutulong sa iyo, si dearest Jesus, Jesus saves. Sa ating reliyon, nakatulong ba ang mga ribulto? Nakatulong ba ang mga Diyos-Diyosan na dinala sa atin ng mga dayuhan na sumakop ng ating bansa? Itinuro nila yung pagiging Katolisismo. Naging Roman Catholic tayong lahat. We are born Roman Catholic. Lahat tayo nagsasabi anak ng Diyos. Hindi. Lahat tayo nagsasabi na kilala natin ang Diyos. Hindi. Ang nakakilala lang sa Diyos yung sumusunod ng utos ng Diyos. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, yung may Kristo sa puso. We are born Roman Catholic. We are all Christian in religion. Pero hindi tayo anak ng Diyos. Yan ang dapat alamin natin. Yung kailangan maging anak ka ng Diyos. Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya pag tinanggap mo siya sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng Diyos karapatan, maging tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Pag tinanggap mo na, mahal na Jesus, yung sariling tagapagligtas, magmamanifesto na siya sa iyo. Kaya ang panalangin mo ay pagkikinggan ng Diyos. Ang panalangin ng mga sumusunod sa utos ng Diyos, pinakikinggan ng Diyos. Kaya pala sabi ng Proverbs 15:29, ang mahal na Panginoon, Diyos na nasa langit, malayo sa mga masama. Pero yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, yung sumusunod sa utos ng Diyos, ang kalamang panalangin, pinakikinggan ng Diyos. Ang Diyos ay malapit sa kanila. Hallelujah! Ang Panginoon ay malayo sa masama. Ngunit Kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Kaya sana, ating mahal na Pangulo, 10 na mga cabinet official, lahat po ng mga nandiyan sa gobyerno, ang paglingkuran natin yung Diyos na nasa langit. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Direkta na sa langit ang ating panalangin, ang ating pagtawag. Huwag na tayong dumaan sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Huwag na tayong manalangin sa mga ginawa ng kamay ng tao. Walang kaligtasan diyan. Dahil sabi na Apokalipsis 9:20,
Ang pagsamba sa ribulto, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay pagsamba sa demonyo. Kaya ang demonyo kumilos sa mga tao. Inalipin sila sa bisyo, sa kasalanan, sa mga problema, nagkaroon maraming problema. Ang demonyo, kasama ng kalamidad. Lahat ng kalamidad, ginawa na ng demonyo para ang mga tao mapahamak. Walang Kristo sa puso, tuloy na sa impyerno. Ngunit ang Diyos na nasa langit, pag pinaglingkuran mo ang malabay ng Jesus, sasamahan ka niya, pagagalingin ka niya, babaguhin ang buhay mo, pagpapalain ka, ililigtas ka ng Diyos. Meron nga mga talata ng Biblia sa Daniel. Sa Daniel, chapter 3, si Shadrach, Meshach at Abednego, tatlong anak ng Diyos na naglilingkod sa kanya. Yung hari, si King Nebuchadnezzar, hari ni Bucontosor, nagpatayo ng ribulto, ginto. Basahin niyo yan, ginto. Ang kanyang ribulto. Lahat sa panahon na yan, pag natinig na mga musical instrument, magpapatirapa na sa demonyong paglilingkuran, yung ribulto, yung palakas na trumpeta, nahipa na, nagluhuran lahat ng tao. Lahat ng mga nakarinig ng musical instrument, sumamba na, naglingkod na. Sumamba na dun sa ribulto na ginto ni King Nebuchadnezzar, hari ni Bucontosor. Pero yung tatlo, si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi sumamba. Hindi yumukod. Nakita ng mga alipores ni Haring Nebuchadnezzar. Oh, bakit may nakatayo doon sa gitna? Hindi sumamba, hindi lumuhod. Hinuli. Tinalian ng mga kamay. Pero hindi maglilingkod sa ribulto, itatapon doon sa nagniningas na apoy. Hurnuang apoy. Itinapon yung tatlong anak ng Diyos. Nagulat yung hari. Yung bumuhat sa tatlo kay Shadrach, Meshach at Abednego, sila yung napahamak. Sila yung nangamatay. Kaya kayo na mga ayaw maniwala sa Diyos, ayaw maglingkod sa totoong Diyos, mapapahamak talaga kayo. Delikado ng kamatayan naghihintay sa inyo. Pati mga umuusig sa ating gawain, umuusig sa ministeryong ito, delikado na kayo. Kayo na mismo nagpapahamak sa inyong mga sarili. Nakita ng hari, si Shadrach, Meshach at Abednego nandun na sa hurno ang apoy na nagniningas. Sabi ng hari, di pa tatlo lang yung hinagis natin dyan? Bakit ang nakikita ko'y apat? Hindi napaso, hindi nasunog ang kanilang mga damit, hindi nagamoy usok ang kanilang mga damit, pati buhok nila, hindi nasunog. Ano nangyari? Yung tatlo naging apat, sinamahan sila ng Diyos. Ang Diyos ay kasama nila John. Nandun, lumalakad sila sa gitna ng apoy. Ibig sabihin, ang Diyos ay di nakikita. Ang Diyos ay Espiritu. Sambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Nakita ng hari, tatlo yung hinagis nila doon. Siyang nagpahagis. Shadrach, Meshach at Abednego. Pero laking gulat ng hari. Ang nakita niya apat. Kaya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, hindi kami ang nakikita, kundi ang Diyos na nasa amin. Dahil sinasabi namin yung kapangyarihan ng Diyos. Himala. Hindi kami naghihimala, ang Diyos na nasa amin. Kaya sa panalangin ng mga tao matuwid, pinakikinggan ng Diyos. Ang mga cancer victim na mga kapatiran pinagaling. Ang mga drug addict nagbago. Ang mga marijuana addict nagbago. Ang mga shabu addict nagbago. Mga bakla, mga tomboy nagbago sa gawain ito. Ang mga masamang tao nagbago. Bakit?
ang kapangyarihan ng Diyos ay nandito. Kaya pag naglingkod ka sa Diyos, dito, tingnan nyo, sa last verse natin, sa James, chapter 4, ito na ang panahon natin. Huwag natin sayangin. Chapter 4, verse 7 and 8, pasakop nga kayo sa Diyos, dadapat magsisalansang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Pasakop kayo sa Diyos, dadapat magsisalansang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. Submit yourself therefore to God. Resist the devil, and the devil shall flee from you. Hallelujah! Kaya pag mag-hallelujah, praise the Lord ka, I love you, Jesus, ang demonyo tatalsik, ang demonyo tatakbo, lalayo siya sa iyo. Sa verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayo mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayo mga may dalawang akala. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Tignan nyo. Kung nagbabasa tayo ng Biblia, malalaman natin yung totoo. Read your Holy Bible. Read your Holy Bible. Basahin natin ang salita ng Diyos. Huwag tayo maniwala sa turo ng sumakop sa ating bansa. Ng ating bansa, sinakop nila noong 1521. Na alam natin yan, ginamit si Magellan, 10 ng mga ano yan, ng mga Kastila. Hindi tayo galit sa kanila. Wala tayong kaaway dito. Lahat ay mahal natin. Lahat ay iniibig ng Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Kaya lahat ng tao dapat na maglingkod sa Diyos. Kaya si Shadrach, Meshach at Abednego sa Daniel chapter 3, pag nabasa niya verse 1 up to 30 hanggang sa susunod na mga aklat, yung 3 anak ng Diyos, pinagpala. Yung 3 anak ng Diyos na naglingkod sa Diyos na totoo. Alam nyo, gumawa ng batas ang hari ni Nebukadnezar. Gumawa siya ng batas na kung sino man ang hindi maglilingkod sa Diyos ni Daniel, sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego sa Daniel chapter 3, naku, magugulat kayo. Ang salita ng Diyos, may kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos, siya mismo ang Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was God. Kaya pag naniwala ka, ikaw na nanonood at nandiyan sa iyong bahay, pag binasa mo ito, magugulat ka na lang. Anong sabi rito? Sa Daniel chapter 3, nampasan natin itong mga nabanggit natin mga talata, pero basahin niyo yan. Dito tayo sa 28 to 30. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel at iniligtas sa kanyang mga nagligtas sa kanyang mga lingkod na nagstiwala sa kanya, at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanyang kanyang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya nagpapasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsasalita ng anumang kapulaanan laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, pagpuputol-putulin
at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan, na magkagoy pinaginhawa ng hari si Sadrach, si Mesach at Abednego sa lalawigan ng Babylonia. Ibig sabihin yung tatlong anak ng Diyos, sinamahan ng Diyos, niligtas. Yung hari mismo, nakumbinse na yung Diyos, si Sadrach, Mesach at Abednego, yun na lang ang paglilingkuran nila. Dahil niligtas yung mga anak ng Diyos. Ngayon din sa atin, kung ang ating mahal na Pangulo, I praise to Jesus, Mr. President Rodrigo Roa Duterte. Pag kayo po'y naglingkod na sa Diyos, sampayin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, lahat ng mga cabinet members niyo, lahat ng mga opisyales ng gobyerno, ang bansang Pilipinas, makikilala ang bansang Pilipinas. Mapupuri nila ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos ay makapangyarihan. Nandito ang huling propeta ng Diyos. Ating malamang Evangelista Wildy Estrada Almeda. Nandito ang totoong mga naglilingkod sa Diyos. Siyasatin na ninyo ang inyong mga sarili. Siyasatin na natin ang ating mga sarili, all leaders of religion throughout the world. Wake up, wake up, wake up! Magising na tayo, buong mundo. Sa binasa nating talata, at ang presidente natin nagsasabi na ngayon, magdasal tayo. Dapat alam natin kung sino yung Diyos na dadasalan natin. Sino yung Diyos na tatawagan natin. Magmula nung sinakop ng dayo ng ating bansa, 1521. Ngayon ay 2021 na. Wala tayong nakitang nagbago. Sa reliyon, wala tayong nakita nagbago. Sa mga sekta, denominasyon, ang mga tao naging alipin ng kasalanan. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, galing kami sa iba't ibang sekta, denominasyon. Magmula nung tinanggap ang malabay Jesus sariling tagapagligtas, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus, lahat kami nagbagong totoo. Kaya nga ang malabay noon, sinabi niya mismo kay Nicodemus, Nicodemus, sa John chapter 3 verse 1 up to 5, up to 7, Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kung ang kaligtasan pala, importante sa tao, sundin natin ang sinabi ng mahal na Panginoon, Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ngayon, pag naglingkod na tayo sa Diyos, sundin natin ang utos ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto mong gagaling? Maglingkod ka na sa Diyos. Gusto mo magbago? Dumalo ka sa gawain ito. Gusto mo ng kapayapaan ng puso't isipan? Maglingkod ka sa mahal na Jesus. Gusto mo ng pagpapala? Susunod na lang yan. Kaya kung ang bansang Pilipinas, ang lahat ng mga tao, dapat ito ang i-challenge nyo, Mr. President. Lahat ng mga tao sa ating bansang Pilipinas, magpabautismo na sa tubig sa pangalan ni Jesus para lahat ay maging anak ng Diyos. Hanggat hindi nyo ginagawa yan, ang kalamidad nagbabantay lang sa ating paligid, ang demonyo. Satan is like a roaring lion seeking for someone he may devour. Kapag wala tayo sa Diyos, kalamidad, naghihintay lang. Naghihintay lang eh. Huwag na nating hintayin. Nasa 12 months, nandyan ang mga kalamidad, nandyan ang papasok ng mga bagyo, ang mga super typhoon, ang pagputok ng mga bulkan, ang baha, at kung ano mga kalamidad na papasok na sa ating bansa. 12 months. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 12 months. Itong March,
Yung COVID-19, 1 year na. Ilang araw na lang, 1 year na siya. Se-celebrate nyo ba yan? Ipagdidiwang nyo ba yan? Nasalot? Nakaramdaman na dumapo sa mga tao? Milyon ang nagkasakit? Milyon din ang namatay? Yung iba dyan, mayroong mga reliyon. Yung iba dyan, mayroong mga sekta denominasyon. Tumatawag sa Diyos. Nasaan ang Diyos? Bakit hindi nakatulong? Hindi nakapagbigay ng proteksyon sa mga tao. Lahat tayo naglilingkod sa Diyos. Ang buong mundo, may kinikilamang Diyos. Tumatawag sa Diyos. Sa iba't ibang reliyon. Pero salamat sa mahal na Panginoon Jesus ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na proteksyonan kami ng mahal na Panginoon. Iningatan kami ng mahal na Panginoon. Kaya I thank the good Lord na ako'y naglingkod sa Kanya, naging believer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magmula nung ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. 1978, 18 years old lang po ako noon. 18 years old. Kasagsagan ng bisyo at barkada kung saan ako nakakarating, nagpupunta. Na barkada sa mga oldapper, na barkada sa mga magdanakaw, sa mga nagda-drugs, sa mga nagmamariwana, kaliwat kanan ng bisyo. Ngunit nung tinanggap ko ng mahal na Panginoon, aking sariling tagapagligtas. Ngayon, this coming July, I'm going to 61 years old na. Kaya ibig sabihin, nung 18 years old ako, ngayon nadagdagan ng aking edad, nadagdagan ng aking buhay. There is Jesus is the life giver. There is Jesus is life. And there is Jesus is breath of life. Kaya pag naglingkod ka sa Diyos, pagagalingin ka. Pag naglingkod ka sa Diyos, babaguhin ka. Pagpapalain ka pa. Kaya lahat ng ating mga kababayan nandiyan sa inyong mga tahanan, surrender now your life to dear Jesus. Serve dear Jesus now. Is the day of your salvation. Tomorrow is not the promise of God. Only one life will soon be passed. But only what done for Christ will last. Kaya sa ating mga kababayan, salamat po Mr. President. Nagkaroon tuloy ako ng another lesson na buksan ang aking kaisipan na sana kayo ang gamitin ng mahal na Panginoong Jesus. Kung nananawagan kayo sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas, alam na ng buong mundo ngayon na tinuturuan nyo mga tao na magdasal na. Tinuturuan nyo na magdasal na tayo. Sana yung ating panalangin maging tama. Hindi ang panalangin na Aba, Ginoong Maria. Kailangan na maging panalangin natin yung nasa Matthew chapter 6, verse 9 up to 13. The Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Basahin niyo po yan. Hindi nakalagay dyan, Aba, Ginoong Maria sa Biblia. Hindi. Ang nakalagay dyan, Lord's Prayer. Sa Matthew, susunod dyan sa Malakay. Yung Old Testament kasi from Genesis to Malakay. Ang New Testament from Matthew to Revelation. Kaya sa Book of Matthew, andyan na kagad, tinuro ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad. Tingnan nyo, basahin ko. Sa verse 9 ng Matthew chapter 6, After this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever. Amen. Hallelujah. Wala kang panalangin na mababasa dito sa Biblia na abag Ginoong Maria. Turo yan ang review natin. Turo yan ng mga sumakop ng ating bansa. Walang nagbago. Pero ang Biblia, turo ng mahal na Panginoon, therefore, if any man be in Christ is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Receive now, dearest Jesus. Let us pray, beloved brethren, beloved viewers. Tanggapin ang mahal na Panginoon. Sumunod sa panalangin. Mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Mahal na Jesus, nagbabalik loob na ako sa iyo. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan na gawa. Magmula kayo magkaisip hanggang sa oras na ito. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon. Diyos, at tarin ng aking buhay. Iligtas mo po ako. Sampu na aking mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus. Sa pangunang dalangin namin, mahal na Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, your end-time prophet, your prophet, lahat ng tumanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Alam ba, Jesus, iligtas mo ang mga naniwala sumampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo sila sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Pagalingin mo sila. Baguhin mo sila. Lutasin mo ka naman problema. Pagpalain mo lahat ang mga naniwala sa iyo. Mga nagbabasa ng Biblia, mahal na Panginoon, nawa mamulat na sila sa katotohanan. Aming mahal na Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, 10 ng kanyang pamilya, lahat ng mga cabinet official, lahat ng mga military, lahat ng mga nasa gobyerno, nasa mataas sa posisyon hanggang sa pinakamababa, sa mga ordinaryong mamamayan, pagpalain mo kaming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ating mga beloved viewers, mga foreigner brethren in abroad, mga pamilya ng ating mga patiran nagpag-asawa sa abroad, lahat tayo manalangin. Let us pray, beloved brethren. Lord, dear Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dear Jesus, I believe in you, I trust in you. Save me and all my loved ones. Make me a real Christian, O Lord God. I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Bless me, Lord God. Make me strong in serving thee. In Jesus' name I pray. Amen. Yes, Lord, dear Jesus, forgive their sins, O Lord God. Make them real Christian, O Lord God. Save them and their loved ones, O Lord God. Write their names in the book of life in heaven, now and forever. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. To the first, my beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda and the Almeda children, your humble servant. Bless our beloved viewers, O Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Tayo natin manalangin sa ating mga problema, sa ating mga karamdaman, lahat na ating mga pangailangan. There's no distance in prayer. Walang malayo, walang malapit. Basta ikaw ay magtiwala sa Diyos. Ang Diyos nasa iyo eh. Wala siya sa mga ribulto, wala siya sa mga Diyos-Diyosan. Don't you know that you are a temple of a living God? O bakit siya titira sa mga ribulto? Bakit siya titira sa mga Diyos-Diyosan? Ikaw ang titira ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, Romans 8:9. Ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos ay di sa Kanya. Kaya ang Diyos nasa atin. May mga sakit kayo, kaya kayong pagalingin ng Diyos. May mga problema, kayang lutasin ng malapayan mga problema. Kayang baguhin ng Diyos ang ating mga buhay. Ang ating bansa, proteksyonan ng mahal na Panginoon. Lahat tayo mag-pray. Ilayan sa atin mga sarili. Isipin natin na ating mahal na pastor na naglehans. Kami mga manggagawa ng ministeryong ito. Opo, mapagpalang Diyos, sumampanan sa pangalan ni Jesus. Alam namin walang imposible sa mahal na Panginoon. Lahat ng mga may sakit, pagalingin mo. Ang mga problema, lutasin mo. Ang mga bisyo, tanggalin mo. Lahat ng mga mabibigat na suliranin ng ayong mga kababayan, ng mga kapatiran, bigyan mo ng kalutasan.
Tanggalin mo ang kahirapan sa bawat buhay ng mga anak ng Diyos. Tanggapin mo ang kahirapan sa bawat buhay ng mga naniniwala at sumasampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, demons upon permanent sickness and diseases, I command you to cast out in the name of Jesus. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, lahat ng klase ng karamdaman, pagalingin mo, mahal pa yung mga problema, ilutasin mo, kahirapan sa buhay, tanggalin mo. COVID-19, wipe out throughout the world in Jesus' name. UK variant, all kinds of infirmity, sicknesses, lahat ng salot na dumating sa aming bansa, sa buong mundo, pahintuin mo, mahal na Panginoon. I-wipe out mo, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Be healed, problems be solved, poverty and vices be gone. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Dahil natin pumalakpak muna sa mahal na Panginoon. Lahat ng mga anak ng Diyos, ipagbunyi natin sa buong mundo na tayo'y pinagpalaan ng Diyos sa ministeryong ito. Hallelujah! Ipagsigawan natin sa buong mundo ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nandito ang tunay na propeta ng Diyos. Nandito ang mga totoong naglilingkod sa Diyos. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Dahil natin magtaas ang ating mga kamay. Shout with a voice of triumph. Taas natin ang ating mga kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times and jump sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang pinakamamalo kay Jesus. God bless you, mga beloved viewers. God bless you, beloved brethren. Lahat tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Maglingkod na tayo sa mahal na Panginoon. Ngayon po ay February 27 na. Sunday, February 28, last Sunday, matatapos na naman ang February. Kaya ibig sabihin, Lunes, March na. Andiyan na yung COVID-19 ipagdiriwang sa buong mundo. Pero ako, hindi natin pwedeng ipagdiwang yan. Salot yan eh. Maraming nagkaroon ng karamdaman. Maraming namatay. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Talagang salot ang demonyong karamdaman na yan. Tapos meron ng UK variant. Iba-ibang mga sakit pa. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung meron ng vaccine o wala pa. Sa mga ibang mga bansa, meron na. Pero nakakatakot. Nadadagdagan pa rin ang namamatay. Tayo na lang umasa sa Diyos. There is Jesus. Is a God of miracle. There is Jesus. Our loving God is our protector. Kaya sa Kanya tayo magtiwala, proteksyonan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kababayan, mga salita ng Diyos sa ating pag-aaralan, sa gawain ito, yan ang magiging kalakasan natin. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! God bless you po mga kapatid ko. Dumalo tayo, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Dumalo, maglingkod tayo sa Diyos. At patuloy tayo sa ating banal na gawain. Visayas, Mindanao, sa ating mga kapatiran sa abroad, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal Jesus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang naglilingkod sa altar, mabubuhay sa altar. Protektado tayo ng Diyos. Kaya lahat ng mga kapatiran, palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. I love you so much, but there is Jesus loves you more. Dahil po'y magkaroon ng pagbibigay sa ating gawain para sa mga karagdagan natin pangailangan sa ating church. At nakita naman natin mga kapatiran na ano nagtitipid.
pagmamahal sa gawain ng Diyos. Mahal natin ang Diyos. Mahal natin ang ating mga pastor, ating beloved Almeida family. Mahal natin ang mga manggagawa. Maglingkod tayo na may katapatan sa Diyos para tayong lahat ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Tayo lahat ay manalangin sa ating karagdagang pangailangan pagbibigay o pumapagpalang Diyos sa mga manal. Sa pangalan ng Jesus, sa pangunang dalangin ay malapastor, Evangelist Willis Sadamben. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal kong kapatiran, tayo po'y manalangin na po sa ating pagtatapos. Hallelujah. O dahil ang mapagpala namin Diyos, ama naming banal, sa iyong mga pangalan, pinakamalapay ng Diyos, kami nagpapasalamat muli. Sa oras na ito, taglay namin ang kalakasan at kagalakan na nagmula sa pinal Panginoon at kami nagpapasalamat. Hallelujah. Sa aming overnight prayer mula sa Hallelujah, pagkilos mo sa umpisa namin pupuri sa mga joyful song at sa mga solemn song. Maraming salamat, pinal Panginoon, gayon din sa lahat po na nagbahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah, nagsimbiling kalakasan namin sa aming paglilingkod sa pinal Panginoon. Hallelujah, mga prueba, ebidensya ng mapagpapala nagmumula sa iyo. At maraming salamat sa lahat ng papuring awitin ng Beloved Choir, sa Beloved Children's Choir, sa Beloved Adults Choir, sa Beloved Finest Choir, na kumilos ka na mainam, pinal Panginoon, upang patuloy namin madama yung matamis at banal na presensya. Hallelujah, salamat, pinal Panginoon, hallelujah, sa iyong pagpuspos sa bawat isa ng iyong banal na Espiritu. Salamat din, pinal Panginoon, sa papapaliwanag, sa pagbibigay, kung paano kami yung pagpalain sa lahat din ng mga nagkaloob. Maraming salamat, pinal Panginoon, na patuloy na nagagamit mo at upang patuloy na iyo rin pagpalain. Salamat higit sa lahat, pinamamahal Panginoon, ang minsay ng kaligtasan na dinala ng aming beloved preacher, warden preacher. Hallelujah, na kung saan ito ang pagkain ng aming gutom na kaluluwa. Hallelujah, nadaluyan, hallelujah, kalakasan namin, pinal Panginoon.
Hallelujah, sa aming buhay, sa aming paglilingkod. So maraming salamat, pinangawalang Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Hanggang sa mga oras na ito, pinangawalang Panginoon, salamat. Pinangawalang Panginoon sa po ng panalangin na beloved Pastor Willis Albida, aming magulang sa iyo sa lahat ng beloved Albida children. Hallelujah, sa kanilang mga panalangin, kami panatuloy na nabot mo, pinangawalang Panginoon. Pinangawalang Panginoong Isos, minsan ng pa, hallelujah. So bagay ito, sa aming pansamantalang paghiwalay, humingi kami ng habag siya Panginoon, kami gabayan at patubayan mo, ilayo sa kapamakan, kung paano kami din ako manumalahati, gayon din sa aming pag-uwi. At taglaya ang kalakasan ni pagkakalubos sa amin, pinakamamalang Panginoon kagalakan, hanggang sa susunod na araw, sa araw po ng bukas, hali aming Holy Supper, na kami patuloy ni gayak mo upang dumalo sa iyong malagawain, makipagkaisa sa paggunit na pinagpahin siya kabutihan sa bawat sa amin. Pinakamalang Panginoon, hallelujah. Patuloy, hallelujah, pagkalubos sa amin ang marumtom na paglilingkod sa iyo. Sa oras na ito, hanggang siya pong pagbabalik. At sa gana namin ay walang kaming magagawa, O Diyos, ngunit sa iyo ay walang imposible. Hallelujah! Pagkalubos sa amin, O Diyos, hallelujah, ay pag-ibig siya sa oras na ito, hanggang siya pong pagbabalik. Hallelujah, po ay panalangin. So, natanay malabot, Pastor, sa matabi sa pangalan ni Jesus. Amen, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Brother Rueño. Huwag niyo kalimutan.